At ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na dying in faith. Dying. No? Mamamatay. Mamatay sa pananampalataya. Ang version ng Biblia na ating gagamitin ay ang dating ang Biblia at King James Version naman sa English, liban na kung babanggitin. Dying in faith. Parang marubdob yung title eh. Pero hindi naman in faith naman eh. Na siguro ang pinakamalapit na Tagalog dyan ay masasabi natin na ang mamatay sa pananampalataya. So ito yung ikawalong bahagi, part 8 ng ating pag-aaral sa Hebrew chapter 11, yung faith chapter. At tayo ngayon nasa verses 20, 21, and 22 ng chapter 11. Basahin po natin yung ating pag-aaralang 3 talata. Ang sabi nito, sa pananampalataya ay binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa verse 22, sa pananampalataya na malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga butong. O kaya ganyan ang title natin eh, ang mamatay sa pananampalataya o dying in faith. Sapagkat kung mapupunan ninyo yung mga talatang binasa natin, ay may kaugnayan doon sa mga lingkod ng Diyos kay Isaac, kay Jacob at kay Jose noong mga panahon na malapit na silang mamatay. Nag-iwan sila ng mga tagubilin at mga basbas. So, kaya ganyan eh, no? Ang mamatay sa pananampalataya. Kinamatayan nila ang kanilang pananampalataya. Ngayon, bago tayo magtuloy, nais ko lang ipaalala yung pananampalataya na tinatalakay natin dito sa Hebrew chapter 11. Sa unang talata pa lang ng Hebrew chapter 11 ay binigyan na ang kahulugan ng pananampalataya. At alam niyo na to. Pero alang-alang sa iba na bago pa lang na nakikinig, minsan may mga first timer. At bilang paalala na rin na yung pananampalatayang pinag-uusapan dito, yan sa definisyon. Na ang sabi nito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So tungkol ito sa mga pangako ng Diyos. Hindi ito tungkol sa mga pananampalataya na inisip lamang ng tao na hindi naman nakasulat sa Biblia, na i-claim lang nila, aangkinin lang nila na kung ano yung maisip nila, kung ano yung gusto nila mangyari sa buhay nila, basta daw mananampalataya ka, ay mangyayari. Hindi ho yun at maling aral ho yun. Ang pananampalataya tinutukoy dito, sangayon sa pakahulugan ng Biblia mismo, ay ang pananampalatayang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Pananampalataya tungkol sa mga hinihintay natin na mga pangako ng Diyos na kanyang inilahad sa kanyang banal na kasulatan. Sinabi ng Diyos, sinalita ng Diyos. Kapanatagan, ibig sabihin, meron tayong matatag at permis, panatag tayo, ang ating kalooban, ang ating isip, ang ating mga puso at pag-iisip, ay panatag tayo na totoong darating yung mga bagay na hinihintay natin ng mga ipinangako ng Diyos. At ang mga pinag-uusapan dito ng mga bagay na darating na hinihintay natin ng mga pangako ng Diyos ay yung tungkol sa buhay na walang hanggan, sa bayang banal, sa kaluwalhatian, doon sa hinaharap pa. Hindi pa ngayon. So kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Katunayan, ibig sabihin evidence of things not seen, na matibay ang ating paninindigan tungkol sa bagay na sinalita ng Diyos, na pinangako niya, na ibibigay sa atin kahit hindi natin nakikita dahil meron tayong pananampalataya. So yun ang yan ang bakod. Yan ang nasa sakop ng pananampalataya na pinag-uusapan natin dito sa Hebreo. So, dying in faith, ang mamatay sa pananampalataya. Tungkol to sa mga pangako ng Diyos. Ang in-example dito, mga pangako ng Diyos kay Abraham. Napag-aralan natin mga kapatid, sa verse 20 tayo, di ba? 21, 21, 22. Yung verse 19, napag-aralan natin bago dumating 20, 12 talata paatras na pag-usapan natin yan. Nagkaroon tayo ng lesson tungkol sa obedience of faith, yung pagtalima ng pananampalataya at yung trial of faith o yung pagsubok ng pananampalataya. At ang in-example doon ay si Abraham. So nanggaling to doon sa konteksto na pinag-uusapan si Abraham. Bilang background, bago tayo magtuloy doon sa ating main verses, nais kong bigyan kayo ng konting background.
Ang Diyos ay nangako kay Abraham na siya ay magmamana ng napakalaking lupain at magiging makapangyarihang bansa. At yung lupain na yun ay kung tawagin ng Biblia ay ang lupang pangako, yung lupang Kanaan. Kung makikita nyo dyan sa mapa mga kapatid, yan yung mapa ng Kanaan nung panahon na ni Josue. Yan yung panahon na galing sila sa Egypt at sinakop na ng Israel ang lupain ng Kanaan at dinivide-divide na yan ayon sa 12 tribes of Israel. Kaya may title yan, The 12 Tribes of Israel. So nandyan yung mga lupang ipinamana na sa kanila. Lupang Kanaan yan mga kapatid. Nakita ko lang yan sa internet. No? Yan ang pinakamalapit na mapa na pwede natin ma-illustrate yung tungkol doon sa mamanahin ni Abraham o minana ni Abraham na ipinangako ng Diyos sa kanya. At ang detalye niya, mababasa natin sa Genesis 13:14. Noong panahon pa na tinawag ng Diyos si Abraham. Abraham pa ang pangalan niya rito. No? At sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, at sabi ng Panginoon, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan. Sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran. Ibig sabihin tingnan mo raw. Sabi ng Diyos kay Abraham, tingnan mo doon sa north, sa south, sa east at sa west. Parang sinasabi niya, mula dyan sa kinatatayo mo, tumingin ka sa harap mo, sa likod mo, sa kaliwa mo, sa kanan mo. Bakit? Ano ba ang gustong palabasin ng Diyos? Sabi rito, sapagkat, sabi ng Diyos, sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo. At sa iyong binhi magpakilanman. Ibibigay sa iyo. Ibibigay kay Abraham. Sabi ng Diyos. Lahat ng maabot ng iyong mata ng pananaw. Ang lawak nun, mga kapatid. Yan yung totoo yung buong lupain ng Kanaan. At ibibigay sa kanyang binhi magpakilanman. Ibig sabihin, sa mga susunod na henerasyon niya, ibibigay yun. Ibibigay kay Abraham, ibibigay sa binhi ni Abraham. At ang sabi nito, at gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung mabibilang ng sinaman ng alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Ganun karami ang magiging angkan, lahi ni Abraham. Ito pa instruction ng Diyos. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinaba-haba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. So, pangako ng Diyos yan. Kaya tinawag yan na the promised land. Pagmasdan ninyo yung mapa, meron akong gustong makita rito. Gusto kong makita ninyo mga kapatid. Kaya naglagay ako ng mapa dyan. So, yan yung old map ng panahon ng Israel na yan. Yan naganap yan mga kapatid, yung mapang yan, nung panahon ni Joshua. After Moses yan. Nung pinasok na nila yung lupang Kanaan. At yan mga kapatid, nung unang panahon, nung panahon ni Abraham, ay hindi pa nasasakop ni Abraham lahat yan. Si Abraham stranger lang yan. Ano lang siya rin naninirahan lang siya. Nakikisama lang siya rin. Hindi pa niya pag-ari. May mga may mga bansang nakatira na dyan May mga iba't ibang mga hari na. Maraming bansa nakapaloob dyan Maraming maraming state. Ika nga. Pero hindi sila united. Iba-ibang mga hari. Actually, nung pasukin ni Joshua yan, 31 mga hari ang napasuko niya, ang nalupig niya. Ibig sabihin, may 31 kaharian na nandyan. Pero pa yung after nun, nung mapasok na nila. Yan ang nakalagay doon sa sa aklat ni Joshua. 31 na mga hari ang natalo niya sa digmaan. 31 na hari, ibig sabihin 31 na kaharian na nandyan. So, nung panahon ni Abraham, mga kapatid, ay may mga nakatira dyan. Hindi kinikilala na pag-aari ni Abraham yan. Basta, pinangako ng Diyos yan kay Abraham. Ano ba naman malay ng mga tao na pinangako ng Diyos kay Abraham yan? At hindi sila naniniwala sa tunay ng Diyos. Si Abraham lang. Kaya dito makita natin, nung panahon ni Abraham, nung panahon ni Abraham, kapraso lang ang lupa niya rin. Na masasabi na legal
na siya ang may-ari. Na binili pa niya. Alam niyo kung ano yun? Yan yung lupang mapa. I-compare natin sa makabagong mapa. Ito yung makabagong mapa. Kahapon lang to sa Google Map to, mga kapatid. Ito lang yung pag-aari ni Abraham. Yung mapa ng Israel yan, no? Ng Palestine. Yan lang ang lupa ni Abraham. At alam niyo kung ano yan? Dito kumbaga sa compare natin yan, yan yung Cave of the Patriarchs. Burial place for religious forefathers. Libingan. Libingan niya na binili ni Abraham pa, binayaran pa ni Abraham yan. Sa may-ari niyan. Nandiyan yan, kumbaga sa old map, nandiyan yan. Malapit sa Jerusalem. No? Kakaparaso lamang ang naging pag-aari ni Abraham nung siya ay nabubuhay. At ito yung nabili ni Abraham upang paglibingan ng kanyang asawa na si Sarah. At later on, dyan din siya inilibing. Pati si Isaac at si Jacob dyan din inilibing. Katunayan, mamatay si Abraham dito sa 25:9 at inilibing siya, si Abraham, ni Isaac at ni Ismael na kanyang mga anak sa yungib, sa cave ng Macpela. Cave of Macpela. Sa parang ni Epron na anak ni Zohar na Heteo na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa anak ni Het, sa mga anak ni Het. Doon inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa. Yan ay tunay na lugar yan, mga kapatid. Katunayan yan, kung pupunta kayo, kung magtutur kayo dyan, magtuturista, yan mga kapatid. Yan yung Cave of the Patriarchs or Tomb of the Patriarchs. Yan ang tawag ng mga Hudyo dyan. The Cave of Macpela. At ang tawag naman ng mga Islam dyan ay ang The Sanctuary of Abraham. Dahil siya sabi ng mga Islam, ninunod daw din daw nila si Abraham. Actually, nandun si Ismail nung inilibing si Abraham. Sa ngayon doon sa nabasa natin. So, yan. Bakit mukhang building? Kasi pinadira ni nung panahon ni Haring Herodes, kuweba yan. Sa loob ng bakod na yan, nandyan yung kuweba, binakura niyan, pinaganda ni Herodes yan. Dahil si Herodes nagpapalakas sa mga Hudyo. At sangayon sa kasaysayan, ay dyan din na ilibing si Sarah. Si Sarah, siyempre, in the first place, binilihan ni Abraham para kay Sarah, para ipaglibingan ni Sarah. Pero dyan din nalibing si Rebecca, na asawa ni Isaac, at si Leah, na asawa ni Jacob. So yan ang kanilang sakop lang, doon sa promise lang, kakapraso lang. So yan ang background niyan, ha? Para makita nyo, sapagkat may kaugnayan yan, doon sa tatlong mga talata na ating nabasa kanina. At yan, mga kapatid, ay pag-aaralan po natin. Maiksi lang mo naman yan. Ang mahaba lang dyan yung una no? Alam nyo, dito sa bawat talatang yan, mapapansin natin, may tatlong taong nabanggit dyan. Mga prominenteng karakter sa bawat talata. Yung una, si Isaac, at sumunod, yung anak ni Isaac, sumunod, si Jacob, anak ni Isaac yan. At si Jose, isa sa mga anak ni Jacob. So, sunod-sunod yan. Si Isaac, anak ni Abraham. So, ganun yan, mga kapatid. O, pag-aralan natin, mga kapatid, sa 11:20. Sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. So, binasbasan ni Isaac si Jacob. Sa English, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. O bless Jacob. Binasbasan. No? So, ano ang nakikita natin dyan, mga kapatid? Ano ba ibig sabihin ng binasbasan? O bless? Sa wikang Grego, kung pagkakasulat ng salitang bless o binasbasan, yan ay tinatawag na eulogeo, na ang kaulugan niyan sa Tagalog ay upang purihin, ipagdiwang kasama ng mga papuri. Kaya minsan may mababasa ka sa English we bless you, O Lord. Blessed is the name of the Lord, di ba? So, ginagamit yan sa kapurihan, ipagdiwang kasama ng mga pagpupuri. Upang humingi ng mga pagpapala, blessed, di ba? Mga blessings.
So, yan mga malawak na kahulugan yan. Upang italaga ang isang bagay sa mga solemne na panalangin. O, parang pagbabasbas nga, di ba? Upang humingi ng pagpapala ng Diyos sa isang bagay. Manalangin sa Diyos na pagpalain ito sa paggamit ng isa. Bigkasin ng isang pagpapakabanal na basbas. So, tungkol sa pagbabasbas, tungkol sa mga magagandang bagay yan. Di ba? Tungkol naman sa Diyos, pagpapala ng Diyos upang maging sanhi ng pagunlad, upang maging masaya, upang makapagkaloob ng mga pagpapala, mga blessings na galing sa Panginoon. At ang sabi nito, pinabura ng Diyos, yung nakakuha ka ng favor sa Panginoon. So, pinagpala ka. So, yun, yung pagbabasbas. Pag nagbabasbas, nagpapala yan. Tungkol yan sa mga blessing, mga pangako na ipinagkakalob sa iyo, na papatnubay sa iyong pamumuhay. Parang gano'n, di ba? So, dito makita natin, kung babalikan natin yung Hebrew 11:20, sabi, sa pananampalataya ay binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Actually, yan sa kasaysayan, mga kapatid. Si Jacob lang ang nabasbasan. Kaya naman nasabit niya si Esau kasi parang yan din yung pangyayari nung binasbasan ni Isaac si Jacob. Yan din yung pangyayari na si Isaac naman ay nag-pronounce ng mga pronouncement, nagsalita ng mga future na mangyayari kay Esau. Nagsalita si Isaac. At alam niyo yung pangyayari yan sa 11:20, sa pananampalataya binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Diyan ay makikita natin na ang pagbabasbas ni Isaac kina Jacob at Esau ay nagpapakita ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Nagpapakita yan ng pananampalataya ni Isaac sa mga pangako ng Diyos. Kaya sabi, sa pananampalataya ay binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. So, pinakikita dyan ang pananampalataya ni Isaac sa mga pangako ng Diyos na hindi pa niya nakikita kahit na ang mga pangyayari ay tila salungat sa mga pangakong yun. Yun ang mahalaga ang punto dyan. Bakit natin nasabi na kahit na ang mga pangyayari ay tila salungat sa mga pangakong yun? Sapagkat kung makikita natin ang basbas na ginawa ni Isaac kay Jacob, tungkol nga sa mga bagay na darating na kung mapapakinggan ng iba na walang pananampalataya, tungkol yun sa mga pangako ng Diyos kay Abraham. Yung binigay niyang basbas kay Jacob. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan natin ang kasaysayan. Ganito kasi ayon sa Kongolian mga kapatid, nung unang panahon, ay talagang nagbibigay ng basbas ang mga tatay. Kapag malapit na silang mamatay, ibinibigay bago sila pumanaw sa daigdig. No? Ibinibigay ang basbas sa mga panganay. Tandaan niya, sa mga panganay. Yung mga panganay niya pinamamanahan ng double portion ng mga mas bata sa kanya. Kung halimbawa, yung mas bata sa kanya, binigyan ng piso, sa panganay, 2 piso. Parang ganon. Yung panganay dito, mga kapatid, yung panganay ni Isaac, ay hindi naman si Jacob, kundi si Esau. At alam niyo ba sa kasaysayan, si Esau, paborito ni ni Isaac. At si Jacob naman, na mas bata kay Esau, paborito naman ni Rebecca. May favoritism talaga sila. Yun ang isinasad, no? Ika nga, may itinatangi sila. Pero dito, ang punto rito mga kapatid, yung pagbabasbas dapat mapunta kay Esau, pero napunta kay Jacob sa history. At makikita natin kung paano napunta kay Jacob yun dahil para baga merong pandarayang naganap. Di ba? Parang ganito kasi yan Nung sinabi ni Esau, sinabi ni Isaac kay Esau, matanda na si Isaac nun, at malabo at hindi na nakakakita ang kanyang mata, iniisip niya, malapit na siya mamatay, so kinakailangan basbasan na niya si Esau. So, binigyan niya ng instruction si Esau na magluto ka ng usa, ganon, at ihatid mo rito dahil babasbasan na kita. Nadinig ni Rebecca yun. Si Rebecca na asawa ni Isaac. Nadinig ni Rebecca.
na nako, babasbasan na pala ni Isaac, si Esau. Ang gusto ni Rebecca, yung kanyang paborito naman na si Jacob, ang mabasbasan. In the first place, mga kapatid, mababasa natin sa kasaysayan na yung pagkapanganay ni Esau ay ibinenta na niya kay Jacob. Kaya nga sabi sa Hebreo, baka daw sa atin merong katulad ni Esau na mapakiapid na sa isang pinggang pagkain ay pinagpalit ang kanyang pagkapanganay. Dapat daw, hindi daw tayo matulad kay Esau. Binaliwala ni Esau yun nung bata-bata pa siya Nung nagugutom siya di ba? Nagugutom siya, nakita niya may pagkain na niluluto si Jacob. So, humingi siya ng pagkain. Sabi ni Jacob, o sige, bibigyan kita, basta pagbili mo sa akin ang kanyang pagkapanganay. Ang sabi ni Esau, sa'yo na yung pagkapanganay ko. Mamamatay ako sa gutom, aanin ko yung pagkapanganay. So, binaliwala ni Esau yung kanyang pagkapanganay. Doon pala makikita nyo kung bakit itinulot ng Diyos na si Jacob ang mabasbasan ni Isaac at hindi si Esau. Sapagkat si Esau, binaliwala niya yung kanyang karapatan sa pagkapanganay. So, ganun yun. At alam nyo ba, mga kapatid, yung pangyayaring yun, nasa sinapupunan pa lang ni Rebecca, si Jacob at si Esau, ay meron ng dineclare ang Diyos. Meron ng sinabi ang Diyos tungkol sa kanyang nais na mangyari doon sa dalawang bata na nasa sinapupunan ni Rebecca. Kasi kambal sila Dalawa sila na nasa loob ng bahay bata ni Rebecca. O tingnan ninyo sa Genesis. Basahin po natin. Tingnan natin ang kasaysayan sa Genesis 25:20. At si Isaac ay may 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebecca, na anak ni Bethuel na taga Syria sa Pandan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga Syria. So, ibig sabihin, 40 years old na pala si Isaac nung makapag-asawa. At alam niyo, mga kapatid, hindi agad sila nagkaanak dahil maug siya, maug din to si Rebecca, Tingnan niyo sa 25:21, yung sumunod na talata. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa sapagkat baog at nadalanginan niya ang Panginoon. At si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. So, baog dati si Rebecca. Pero after 20 years, yun, naglihi na. So, mga 60 years old, si Isaac na magkaanak. At nagbubuno ang mga bata. Kambal kasi, kaya mga bata sa loob niya. Sa loob ng tiyan ni Rebecca, nagbubuno sila. Parang nag-i-struggle sila. Struggled together within her. Kaya sabi ni Rebecca at kanya sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? Siguro, siya. Nababagabag siya Pero nag-aaway yung dalawang anak mo sa sinapupunan mo. Parang gano'n, At siya yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ito, sagot sa kanya sa panalangin ni Rebecca. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay, bata. At 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. Pasinin yan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. So sa pasimula pa lang, ay gayon na ang kalooban ng Panginoon Diyos na ang matanda ay maglilingkod sa bata. Na ibig sabihin, si Esau ay maglilingkod kay Jacob. Malabo na yung paningin ni Isaac noon. At sinasabi ng Biblia na hindi na nga siya makakita, pero hindi naman sinasabing bulag nung panahon na babasbasan na niya si Esau. So nagkaroon ng ng parang pandaraya, pero mukhang pandaraya nga. Dahil parang niloko nila siya si Isaac Pero kung makikita niyo yung background, di ba? Parang merong divine intervention. Merong pakikialaman Diyos doon. Sapagkat unang-una, binaliwala ni Esau. At dito pa lang, sa bahay bata pa lang, sinabi na ang matanda ay maglilingkod sa bata. So yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang will ng Panginoon na si Jacob talaga ang mabasbasan. Kaya doon sa panahon na babasbasan na ni Isaac, yung basbas ni Isaac kay Jacob, ito po yung mga pangyayari. Ito yung basbas
Tandaan ninyo, topic natin, sa pananampalataya ay binasbasan. Di ba? Binasbasan ni Isaac, si Jacob at si Esau. Tingnan natin. Genesis 27:28. Sabi ni, ito yung basbas. Bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saga ng trigo at alak. Basbas ni Isaac yan kay Jacob. Pagpapala, di ba? At ang sabi pa, ang mga bayan ay mga lingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay mga siyukod sa iyo. Maging Panginoon kanawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo, at magiging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. Ay tayo, no? Blessing talaga nakamit ni Jacob. Pero pansinin ninyo, bakit sinabi na sa pananampalataya, noong malapit na mamatay si Jacob, ay binasbasan niya. Ay noong malapit na mamatay si Isaac pala, ay binasbasan niya si Jacob. By faith. Ano ba yung faith na involved doon? Pansinin ninyo yung unang mga parerala. Ang mga bayan ay mga lilingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay mga siyukod sa iyo. Natupad ba yan? Natupad yan. Pangako ng Diyos yan. Bahagi yan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Bakit natin nasabi? Sapagkat si Jacob, siya din yung naging Israel. Pinalitan ng Diyos yung kanyang pangalan, ginawang Israel. Pag sinabing Israel, yan ang si Jacob. At ang Israel, nung panahon ni Josue, ay sabi ko nga, 31 hari ang sumuko sa kanya. Ang nalupig niya, hindi na sumuko, nalupig niya. Ibig sabihin, 31 mga bansa, mahigit, ang nandun sa loob ng Kanaan. So may kaugnayan yan, mga kapatid. Nung sabihin, ang bayan ay mga lingkod na wasa yun. At sakop nila yung Kanaan. May kaugnayan yan doon sa pangako ng Diyos kay Abraham na magiging makapangyarihang bansa ang kanyang pining. Kaya nasabi nga sa Hebreo, sa pananampalataya binasbasan ni Isaac si Jacob. Yun yung pananampalataya tungkol sa mga bagay na darating daw, pagbabasbas. Ayun ang pananampalataya ni Isaac na yung pinangako ng Diyos kay Abraham na siya'y magmamana ng lupaing yun ay matutupad yun. Kaya nakita natin sa pananampalataya. So yan ang naging basbas kay Jacob. At ano naman ang naging basbas kay Esau? Actually, hindi nga basbas to eh. Kaya ako nasabi kanina nasabi ng basbas kasi si Hebreo kasi yun yung aktong binasbasan din si Jacob eh. Kasunod nun, pumasok na yung si Esau. Nakaalis na si Jacob tapos na yung basbas. Naibigay na yung pagpapala kay Jacob. Pumasok si Esau. Lumapit sa kanyang tatay na si Isaac. At sinabi ni Esau sa kanyang ama, wala ka ba kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako naman, o ama ko. At humiyaw si Esau. At umiyak. So, kita niyo, no? Sabi nga sa Hebreo, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon sa pagsisisi kahit ginawa ni Esau yun na may pagluha. Talagang humiyaw siya at umiyak siya. Ano naging sagot ni Isaac? Sumagot si Isaac na kanyang ama, tingnan mo, papalayo sa taba ng lupa ang iyong tahanan at papalayo sa hamog ng langit sa itaas. Hindi blessing yan, mga kapatid. Parang malas, di ba? Papalayo sa taba ng lupa ang iyong tahanan, papalayo sa hamog ng langit sa itaas. Ibig sabihin, yung lupa mo magiging mahirap. Sabi rito, 27:40, at sa iyong tabak ay mabubuhay ka, at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka, at mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya. Ibig sabihin, parang sa kasaysayan kasi, mga kapatid, itong si Esau, yung lahi niyan, yan yung mga tinatawag na Edomites, mga taga-Edom, na palaging nakikipagdigma sa Israel at palaging nagagapi ng Israel na nung panahon ng lalo na panahon ng Kingdom of Israel, nung panahon ni Haring Saul
at ni Haring David. Nalupig nila yan. Tapos later sa history, itong Edomites ay naging kaalyansa ni Haring Nabuchodonosor ng Babylonia. Naging kaawayan ng Israel. So yan ang naging kapalaran ni Esau. Ngayon kung titingnan natin, no, meron kasing problema rito. Nadaya si Isaac. Nadaya siya. Gusto ni Isaac talaga, ang babasbasyan niya si Esau. Pero napunta kay Jacob. Alam nyo, bakit? Di ba? Bakit ba na naganap yun? At pinayagan na lang ni Isaac. Hindi na niya binawi yung basbas. Pwede naman niyang bawiin na actually yun eh. Kung tutuusin pwede niyang bawiin yun. Kaya lang si Isaac may takot sa Diyos. Alam niyo, by nature kasi, itong karakter ni Isaac, no? Si Isaac ay isang larawan ng kaamuhan at pagpapasakop. Pagpasakop. Ibig sabihin, gentle siya at submissive sa authority. Nakita niyo, nung sa nakaraang aralin natin, nung inihahandog na ni Abraham si Isaac, nung talian siya, nung ilatag siya doon sa mga panggatong na gagawin siyang handog na susunugin at sasaksakin na siya ni Abraham, wala siyang angal. Wala siyang kaangal-angal, tahimik lang siya. Kaya nasabi ng mga Bible scholars, mga commentator, itong si Isaac ay isang larawan ng kaamuhan at pagpapasakop sa authority. At dito nakita natin ang pagpapasakop ni Isaac sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil nung naibigay na ang basbas kay Jacob, ay hindi na niya binawi. Dahil kahit alam niyang nadaya siya ni Jacob at ni Rebecca. Kahit alam niya yun. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mga kapatid dahil may idea rin si Isaac, asawa niya si Rebecca Alam din ni Isaac. No? Alam din ni Isaac yung itong binasa natin kanina na sinabi ng Panginoon noong kay Rebecca, noong nagdadalang tao pa lang siya, na ang matanda ay maglilingkod sa bata. Alam din ni Isaac yan. Huwag niyo sabihin hindi niya alam yan. Ang tagal nila nagsama, di ba? Yan naganap yung verse na yan sa 25-23 nung nagdadalang tao pa lang, si Rebecca. At dahil sa kaalaman ni Isaac na yun, kaya nung malaman niya, parang yan lumalabas kahit sa mga nabasa kong commentator, parang ang gusto ni Isaac, talaga si Esau. Ang mabasbasa niya. Kaya lang nabigo siya. At hindi na niya kinontra dahil alam niya ang kalooban ng Panginoon. Kaya nung malaman niya yun, nagkaganon nga sa 27:33, ang reaksyon ni Isaac. At nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, sino nga ngayong kumuha ng usa at dinala sa akin at ako'y kumain niyaon bago ka dumating? At aking binasbasan siya. Oo, at siya'y magiging mapalad. Nakita, nangilabot na mainam si Isaac. Yan, sabi ko nga, sinasampantahan ng mga komentator ng Biblia, ay naalala ni Isaac ang sinabi noon ng Diyos kay Rebecca na ang matanda nilang anak ay maglilingkod sa mas bata. Kaya dito nakita natin ang pagpapasakop ni Isaac sa kalooban ng Diyos. Nakita niya, hindi pala uubra yung kanya Ang gusto niya si Esau hindi pala uubra nangyari yung basbas Hindi na niya binawi yun. Kaya nga nasabi rito, sa pananampalataya binasbasan ni Isaac, si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. So, dapat nating makita rito mga kapatid, na nung panahon ni Isaac, gaya ni Abraham, bagamat nakatira na sila sa lupang pangako, kaya lang hindi pa sila may-ari nun. Yung buong lupain ng Kanaan, hindi sila may-ari nun. Kaya nga bumili pa si Abraham ng lupa dapat dumampot na lang siya na lupa ro, nagbayad pa siya nung paglilibigan ni Sarah Kaya dito nakita natin na si Isaac ay nagbasbas kay Jacob tungkol sa magiging kapalaran ni Jacob na nasa isip, nasa pananampalataya ni Isaac. Natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na mananahan sila doon sa mamanahin nilang lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kaya nga sa pananampalataya,
binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. So yan ang tungkol kay Isaac. Yan lang naman ang mahaba dyan eh. Kasi nahihirapan ako nga may paliwanag tungkol doon sa nangyaring pandaraya. Yung pandaraya, mga kapatid, niloob na rin ng Panginoon para matupad ang kanyang kalooban. So medyo controversial yan. So punta na tayo rito sa ikalawang main verse natin tungkol kay Jacob. Ito, sandali lang ko naman to. Sa pananampalataya si Jacob, nang mamatay na ay binasbasan niya, no? Binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose. At, sabi nito, at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Tingnan natin yung pangyayari niya sa Genesis. May kisi lang naman to. Dito makikita natin na sa pagbabasbas ni Jacob sa mga anak na lalaki ni Jose at ang kanyang pagsamba na tangan-tangan niya ang puno ng kanyang tungkod sa kanyang katandaan ay nagpapakita ng pananampalataya sa mga pangako pa rin ng Diyos. Mga pangako pa rin ng Diyos mula kay Abraham pa rin yan. No? Na kahit na ang mga pangyayari ay tila salungat sa mga pangako yun. Salungat pa rin yung mga pangyayaring yun Doon sa panahon ni Jacob nung nagbabasbas siya sa dalawang anak na lalaki ni Jose. Bakit salungat? Mamaya makikita po natin. So tingnan natin, no? Sa pananampalataya si Jacob, namamatay na ibinasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose. Dalawang punto yan Yung unang punto muna, yung pagbabasbas ni Jacob sa mga anak ni Jose. Tingnan natin. Mapapansin nyo ang larawan, ganyan kasi ang pagkakadescribe ng Biblia, na ang larawan, si Jacob, tapos may dalawang bata dyan, anak ni Jose. Si Manases at si Ephraim, kung tawagin. Si Manases ang nilagay ni Jose, nilapit niya kay Jacob para basbasan, inilagay sa bandang kanan si Manases sapagkat yun ay panganay. At sa bandang kaliwang kamay ni Jacob, nilagay niya si Ephraim. Kasi inaasahan ni Jose, yung kanang kamay kasi mga kapatid mas mahalaga yun sa pagbabasbas at sa pagbibigay ng authority. Kung mapapansin niyo sa Biblia, di ba? Hinawakan kita ng kanang kamay ng aking katwiran, sabi ng Panginoon. Kasi pag yung kanang kamay, parang yan At tingnan nyo, si Kristo ay naupo sa kanan ng Diyos. Symbol of authority yan. Mas mataas yan kaysa sa kaliwa. Kaya ginawa ni Jose, inaasahan kasi yung panganay, nasa kanya yung authority. Yung mas mataas na authority kaysa doon sa sumunod sa kanya. So, nilagay niya si Manases sa kanan ni Jacob. At sa kaliwa ni Jacob, nilagay niya si Ephraim. Kaya lang, ginawa ni Jacob, sinuwitch niya. Yung kaliwa, nilagay doon kay Manases na panganay, imbis na kanan, kaya naka-cross siya. At si Jacob naman, yung kanang kamay nilagay sa ulo ni Ephraim. Ano nangyari? Nasa Egypt sila niyan, mga kapatid Doon namatay si Jacob sa Egypt At kaya sila napunta sa Egypt, alam natin na kasaysayan, na dahil nagkaroon ng tagutom sa lupain ng Kanaan at sa mga karating lugar na yon, napilitan silang manirahan sa Egypt noong panahon ni Jose. So, ito mga kapatid, mahinang-mahina na si Jacob. At parang parang di siya yung tatay niya si Isaac Malabo na rin ang kanyang mga mata. At dito makikita natin na binasbasan ni Jacob ang dalawang anak na lalaki ni Jose tungkol sa malayong future na sila ay magiging isang makapangyarihang bansa na babalik sa lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham. Tungkol pa rin, sa pangako ng Diyos kay Abraham yan. Kaya by faith nga By faith, kasi yung sitwasyon hindi ganun ang sinasabi. Sapagkat sila ay naninirahan lang doon sa lupain ng Ehipto. Ito mga pangyayari, mga kapatid.
At na makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ay minasama niya at itinaas niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Ephraim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, hindi ganyan, ama ko, sapagkat ito ang panganay, ipatong mo yung kanang kamay sa kanyang ulo. At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, talastas ko, anak ko, talastas ko. Siya man ay magiging isang bayan, at siya man ay magiging dakilang, at siya man ay magiging dakila. Gayunmay ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kanya, at ang kanyang bini ay magiging isang makapal na bansa. Parang yung parang history repeat itself yung nangyari sa kanila ni Esau. Pero ito naman si Manases hindi naman nasumpa. Magiging makapangyarihang bansa rin. Magiging malaking bansa rin. So, ganun. Tapos, ang basbas, tingnan yung basbas tungkol sa future to. Sa future, may kaugnayan sa pangako ng Diyos kay Abraham. At kanyang binasbasan sila ng araw na yaon na sinasabi, sa iyo magbabasbas ang Israel. Ibig sabihin, ito, babasbasan ka na, Jose, ni Israel. Ibig sabihin, babasbasan na kita. Siya yung Israel, siya si Jacob. Sa iyo magbabasbas ang Israel na magsasabi, gagawin ka nawa ng Diyos o gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manases at kanyang ipagpauna si Ephraim bago si Manases. At sinabi ni Israel kay Jose, narito ako'y namamatay. Ngunit ang Diyos, ito mga kapatid, ang Diyos ay sa inyo at dadaling kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang. Kaya yan ang sinasabi, sa pananampalataya si Jacob, nang mamatay ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose. Pero dito nakita natin ang pagbabasbas ay tungkol pa rin sa mga bagay na darating. At dyan, kailangan ng pananampalataya. Tungkol pa rin sa pangako ng Diyos na pagpapalain ang binhi ni Abraham. At ang sabi nga, ano ba sabi rito? Dadaling kayong uli sa lupain ng inyong mga magulang. Nasa Egypt sila, layo-layo nila. At alam nyo, natupad yan after 400 years may git. Nakita nyo, ang tagal, sapagkat 400 years sila sa Egypt. Plus yung 40 years pa sa wilderness. At yung pangalawang punto dyan, at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Para sinasabi dyan sa pananampalataya si Jacob ay sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Dito nakikita natin ang pananampalataya ni Jacob hanggang sa kamatayan. Dahil ano ba nakikita natin dyan? Ang sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Bakit may tungkod? Matanda na kasi siya. So, tangan-tangan niya yung puno ng kanyang tungkod. Hawak-hawak niya. Yung pinakabaston niya. Hirap na hirap siyang tumayo. Pero ginawa niya. Nagawa pa rin niyang sumamba. Sumamba, hawak-hawak niya yung kanyang tungkod. Na ipinapakita na kahit mahina ng kanyang kalusugan at nalalapit na ang kanyang kamatayan, sa kanyang kalagayan ay patuloy na sinamba niya ang Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, nakita natin yung pinaka-sustansya ng talata yan tungkol kay Jacob. At tungkol naman kay Jose, ito maganda, tungkol kay Jose. Maiksi lang din to mga kapatid. Sabi rito, sa pananampalataya na malapit na mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel. At nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Makikita niyo, lahat ng mga patriarka yan mga ninuno ng mga Israel na lahat sila pinanghahawakan nila ang pangako ng Diyos kay Abraham na sila'y gagawing makapangyarihang bansa na aangkinin nila ang lupang Kanaan sapagkat ibinigay sa kanila ng Diyos yan. O pag-aralan natin yung portion na yan. Eto, tingnan ninyo. Diyan sa mga pangyayaring yan ay makikita natin ang pagbanggit ni Jose ng paglipat ng kanyang mga butong ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos.
kahit na ang mga pangyayari ay tila salungat sa mga pangakong yun. Kasi ganun pa rin ang sitwasyon eh. Malayo pa rin sila nun. Nasa Egypt sila eh. Ang layo-layo niyan, mga kapatid. Sabi nga sa inyo, 400 taon ang pagitan niyan bago nagkaroon ng kaganapan. So yun yung yun kay Jose. Nung malapit na mamatay si Jose, binanggit niya ang pag-alis sa Egypto ng mga anak ni Israel. Sabi riyan. Pananampalataya na malapit na mamatay si Jose. Nabanggit niya ang pag-alis. At nagbilin siya, nag-utos siya tungkol sa kanyang mga buto. Ito yung pangyaring yun. Sabi rito sa Genesis, at sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos at dadalin kayo mula sa lupain ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel na sinasabi, tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong iaahon ang aking mga buto mula rito. Sa gayoy, namatay si Jose. Ito, tingnan niyo mabuti. Namatay si Jose na may 110 taon at kanilang inembalsama siya at siya'y inilagay sa isang kabaong sa Egypt. Hindi sinabing no? Hindi sinabing at siya'y kanilang inilibing, kundi siya'y inilagay sa isang kabaong sa Egypt. Kasi alam mo mga kapatid Egypt, inembalsama siya. Yung Egypt, di ba, nag-pepper-serve sila ng mami. Sila yung magaling sa pag-embalsamo pag-pepper-serve ng mga bangkay. So, doon siya, ganun ginawa sa bangkay ni Jose. Inembalsama, tapos inilagay lang sa atol. Hindi sinabing inilibing. Kaya sabi rito sa pananampalataya na malapit na mamatay si Jose, binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nagutos tungkol sa kanyang mga buto. At tingnan niyo mabuti mga kapatid. Pag-isipan niyo mabuti. Yung libing ni Jacob. Alam niyo, hindi na natin nabasa sa Kapitulo 50 ng Genesis, verse 1 hanggang 14. Si Jacob ay namatay sa Egypt, pero inilibing siya doon sa libingan ni Abraham sa Kanaan. Ibig sabihin si Jose, noon, government official siya, malakas siya sa Paraon. Nag-request siya kay Paraon na mailibing niya yung kanyang amang si Jacob doon sa Kanaan. So umalis si Jose sa Egypt pansamantala. Kasama niya yung caravan ng mga sundalo at mga alipin niya para ihatid si Jacob sa libingan, doon sa pinaglibingan kay Abraham, kay Isaac, at kay Rebecca, at kay Sarah. Doon sa sa Yungib, sa Cave of Magpela, yung binili ni Abraham. Ang layo, di ba? So nagawa nga ni Jose yun sa panahon ni Jacob. Pero magtataka kayo, hindi man lang nag-iwan ng testamento o bilin. Nung mamamatay na siya, si Jose, hindi niya sinabi na, iilibing niyo ako doon sa doon sa pinaglibingan ni Abraham, sa Kanaan. Pwede naman niyang i-request yun sa gobyerno ng, ng Egypt, dahil government official siya. Pero hindi niya ginawa. Bakit kaya? Hindi niya ginawa yon? Alam niyo mga kapatid, diyan mamamangha kayo. Dito ay nakikita natin na maaaring naging layunin ni Jose. Dahil siya ay nananampalataya ng Israel ay muling babalik sa lupang pangako sa Kanaan, bagamat ito ay naganap pagkalipas ng halos 400 years, humigit kumulang. At maaaring nasa isip din ni Jose na ang pananatili ng kanyang bangkay, ni Jose dyan sa Egypt ay magsisilbing silent witness na magpapaalala sa mga susunod na henerasyon na salinlahi ng mga Israel kapag nakikita nila ang mga buto ni Jose. Parang ganito lang yan After generation, dahil hindi naman nailibing nilagay lang sa ataol Ataol yun, parang sementado yung mga ataol ng mami. Nilagay lang siya doon Parang ipinapakita to mga kapatid siguro sa kasaysayan, kapag yung mga kabataan ay nagtatanong, bakit yung ninuno nating si Jose ay hindi pa inililibing? Matagal na namatay. Sasagot ng mga matatanda, hindi.
Ang bilin kasi niya ay yung kanyang mga buto ay nais niyang ilibing sa Kanaan, sa lupa ni Abraham. Dahil darating ang panahon, aalisin tayo ng Diyos dito sa Egypt at tayo pupunta na doon sa talagang lupa natin, sa lupang pangako, lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. So ganun yun mga kapatid. Ito'y magsisilbing paalala sa kanila na sila itutungo sa lupang ipinangako ng Diyos kina Abraham. Kaya nung umalis sila, dala-dala nila yung buto ni buto ni Jose. Nung nagkaroon ng Exodus na, noong panahon ni Moises, pero inabot pa ng 400 years yun. So ngayon sa ating aral o mensahe. Alam niyo mga kapatid, sinulat ang Hebreo chapter 11 upang ipakita mga halimbawa na kung paano natin sasampalatayanan ang mga pangako ng Diyos na ating hinihintay. At magkaroon tayo ng matibay na paninindigan tungkol sa mga bagay na ito na hindi natin nakikita pa sa pisikal na kalagayan sa kasalukuyang panahon ng yung mga pangako ng Diyos. Gaya ng mga patriarka, yung mga ninuno sa matandang tipan, sina Abraham, Isaac, Jacob, at si Jose, na nabuhay sa kanilang mga panahon na taglay ang mga pangako ng Diyos, na hindi pa natutupad nung kanilang kapanahunan. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay hanggang sa mga sandali ng kanilang kamatayan, ay kanilang inasahan, kanilang ipinanalangin, kanilang ibinasbas, kanilang ipinangaral sa kanilang mga anak na umaasa kundi man sa kanilang kasalukuyang henerasyon. Sila ay umaasa o umasa at nanampalataya na ang mga pangako ng Diyos ay magkakaroon ng tunay na kaganapan sa malaon man o madali. Dahil ang Diyos na nangako ay may kapangyarihan at tapat sa kanyang salita. Kaya sa uling talata, sabi nga rito, ang bilin sa atin ng mga Kristiyano, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ingatang nating matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Ang pag-asa natin, ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. Pag-asa tungkol sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Dapat ingatan nating matibay. So hanggang dyan mga kapatid, ang ating paksa tungkol sa dying in faith, na ang pananampalataya natin ay dapat daladala natin hanggang sa mga huling sandali ng ating buhay. Naway pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.